Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang na nilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nag-aari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa Lumang Tipan o sa Old Testament ng banal na aklat, ang kautusan nagsasabing, mahalin ang Diyos una at higit sa lahat, at mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal mo sa sarili. Sa madaling salita, ang kautusan sa panahon ni Moses ay ang mahalin natin ang kapwa katulad ng pagmamahal natin sa atin. Ang sukatan ng pag-ibig natin sa ating kapwa ay ang pag-ibig natin sa ating mga sarili. Ngunit sa bagong tipan, sa bagong sa New Testament, ang kautusan ng Panginoon, mahalin ang kapwa ng higit sa pagmamahal sa sarili. Sinabi nga ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, walang pinakamatinding pagmamahal kung hindi ang mamamatay ng dahil sa kapwa. There is no greater good than to give one's life to a friend. Napakatinding kautusan. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang pangaral, sa kanyang pagtuturo, huwag gumawa ng masama sa gumagawa ng masama sa atin. Huwag gantihan ng masama ang gawang masama. Gantihan ng kabutihan ang kasamaan. Kung kaya natin gantihan ang pag-ibig ng pag-ibig, gantihan din natin ng kasamaan ng kabutihan. Huwag tayong mapuot, huwag tayong magalit sa ating kapwa. Mabuhay tayo ng marangal, mabuhay tayo ng simple, mabuhay tayo, mahal natin ang lahat sa ating kapaligiran, tahimik at mapayapang pamumuhay. Tandaan, sinabi ng ating Panginoon, akin ang paghihiganti. Vengeance is mine. So kaya nga, alaala pa natin yung isang declamation, yung vengeance is God and not ours. Hindi sa atin ang paghihiganti. Ngunit ang paghihiganting tinutukoy dito ay ang pagsingil ng naaayon sa Diyos ang kabayaran sa ginawang masama sa atin. Sapagkat Diyos ang nagbibigay ng gantimpala, Diyos din ang nagbibigay ng kaparusahan. Hindi tayo. Hintayin natin na ang Diyos ang kikilos para sa atin. Kaya nga, hindi tinanggap sa Jesus ng mga Hudyo na isang Diyos na siya ang ating tagapagligtas. Ang mga Hudyo noong panahon ni Jesus, naniniwala na ang darating na Mesiyas, isang matapang na hari na magligtas sa mga Hudyo sa kamay ng mga Romano, sapagkat nung kapanahunan na yan, ang Jerusalem ay teritoryo ng Roma. Roma ang nagahari sa Jerusalem. Kaya ang inasahan ng mga Hudyo ay isang tagapagtanggol na magtanggol sa kanila at gawing pinakamatapang na nasyon ang buong Israel nung kapanahunan na yan. Pero hindi. Iba ang nais ng Diyos.
Huwag nating gantihan ang masama ng masama. Huwag nating kamuhian ang ating mga kaaway. Tumulong tayo na walang inaasahang kabayaran. Gumawa tayo ng anumang kabutihan na walang inaasahang gantimula sa ating tinutulungan. Magpautang tayo. Magpautang na hindi aasa na mababayaran pa. Kung mababayaran tayo, mapalad tayo. Yan ang pangaral ng ating Panginoon. Love your enemies, not only your friends. Mahalin ang kaaway. Hindi lamang ang nagmamahal sa atin. Napakahirap. Napakahirap isipin. Ngunit kung may tiwala at may pananalig tayo sa Diyos, pagkaroon tayo ng kababaang loob, matanggap natin ang totoong buhay sa mundong ito. Ang buhay na mapayapa, ang buhay na tahimik, ang buhay na nakasentro kay Kristo. Hindi masama ang tayo ay paminsan-minsan magalit. Tulad nga ng ipinakita ni Jesus. Kung ang ating pagkagalit ay mabigat ang dahilan. Halimbawa, nais nating maputol ang isang pagkakamali. Nais nating may pagtanggol ang isang mahina. Maaari tayong magalit. Sapagkat sa ating pagkagalit, nais din nating makagawa ng mabuti sa gumawa ng kasamaan at sa ginawa ng kasamaan. Yan ang pagmamahal na nais na ating papadama ng Diyos sa ating kapwa. Mahalin, magiging ang kaaway. Gawan ng kabutihan ang gumawa ng masama sa atin. Napakahirap isipin. Ngunit kung tayo ay magkaroon ng kababaang loob, pag nilaya natin ng buong puso ang pangaral ng Panginoon, ay maaaring magaan ang ating pagtupad sa kanyang kautusan, ang pagmamahal sa ating mga kaaway, ang paggawa ng kabutihan sa ating mga kaaway. Kaya nga sa ngayon, magulo ang daigdig. Patayan, digmaan, pananakot, kung ano-anong mga krimen ang mga nagagawa ngayon sa mundo. Magkapatid nagpapatayan, mga tao sa gobyerno nagnanakaw ng daramong sa kaban ng bayan. Walang pagkakaiba noong kapanahonan ni Jesus sa mga leader ng Israel. Mga Parisiyo, mga Sadusiyo, mga punong pari. Arang nagbalik o tila ito ang mga nangyayari magiging dito sa ating bansa. Ang hindi pagkakaunawaan at ang pagkawatak-watak ng mga Pilipino. Hindi natin alam kung ano ang mabuti sa ngayon at ano ang masama. Kaya kung pag-aralan natin mabuti ang kautusan ng Diyos na mahalin, hindi lamang ang namahal sa ating kundi mahalin magiging ang mga kaaway. Mabuhay tayo ng marangal, mabuhay tayo ng simple, mabuhay tayo ng tahimik, maunlad at mapayapa. Sikapin natin mapasa ating buhay, ang buhay na nais sa atin ng ating Panginoon.